Purihin po ang pangalan ng Panginoon, isang mabiyayang pagkakataon na tayo po ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Ang atin pong passage, hahanguin po natin sa aklat po ng Galasya, ang Kabanatay 2, talatang 14. Sabi po dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya, nang makita kong ang kanilang ikinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng magandang balita. Sinabi ko kay Pedro sa harap nilang lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hintil at hindi bilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipilit ang mga hintil na mamuhay gaya ng mga Hudyo? So yan po ang atin pong tatalakayin ngayon, yung isang katotohanan that Apostle Paul rebuked Apostle Peter. Sinaway ni Apostol Pablo ito pong si Apostol Pedro, no? For what reason ay kailangan po nating tuklasin? Number one, pinapaliwanag po ni Apostol Pablo, Paul explained that there is only one gospel. And those who believe in it should care for the poor and fellowship with all types of believers. Dapat pantay-pantay yung atin pong pagtingin, yung ating pagkilala sa mga mananampalataya. Kung mababatid lamang po natin dun sa mga passage o dun sa talatang ating binasa, actually po si Apostol Pedro ay pumunta po sa Antioch, no? Pagdating po nila dun sa Antioch ay sa Church of Antioch ay dumating yung mga disipulo at mga kasamahan ni Apostol Santiago, si Apostol James. At no mga oras pong iyon, ang Apostol Pedro ay nakikisalamuha sa mga hintil, no? Siya po ay kumakain kasama ng mga hintil. Bigla po siyang umalis at iniwan ang mga hintil sa takot na merong masasabi na hindi kaaya-aya sa kanya yung mga mananampalatayang kasama nila. So, nakita po yun ni Apostol Pablo, kaya't mapapansin po natin dito, Paul quickly realized that there was a division in the body of Christ. Merong division na nangyayari due to Peter's bad example, sa hindi magandang halimbawa na iniiwan po ni Apostol Pedro. And Apostle Paul wisely addressed the disturbing behavior of the older apostle. Actually, nakakatandang apostol po si Pedro, and in fact, mayroon silang mga direct encounter with the Lord Jesus Christ during his earthly ministry. So, but Apostle Paul bravely approach, mga kapatid, or address the disturbing behavior of the older apostle because it was having such a negative impact of the members of the church. Hindi maganda yung impact nito sa mga mananampalataya, lalong-lalo na kung mga bagong mananampalataya lamang yung makakakita na parang ang mga Hudyo ay nagtatangi sa mga hintil. Samantalang, mga kapatid, itong Galatians chapter 2 verse 11 to 14, nagdi-describe po ito ng difficult moment para po kay Apostol Pablo when he was about to force to confront another apostle for hypocritical behavior. Yung kanya pong pag-uugali na ipinakita ay isang mahirap na moment para kay Apostol Pablo. Isipin mo nga naman yung older o eldest na mga apostol na nagkaroon ng encounter with the Lord, nagkaroon sila ng hand in hand with the Lord sa kanyang mga training, sa kanyang mga pagtuturo, ay isang araw sasawayin nitong Apostol Pablo, no? Pero ang hindi po dito kasi maganda, yung hypocritical behavior po ni Peter can influence other believers like Barnabas. In fact, nadala dito si Barnabas isa sa kanyang mga kasamahan na nahawaan, no, na impluwensyahan ng pag-uugali ni Apostol Pedro. So though Peter has declared this agreement that the salvation is by faith in Christ and not by the law, sinasabi naman actually ni Peter, no, galing din sa kanya. He has already declared this agreement that salvation is by faith in Christ and not the law. Pero this time, dahil dumating lamang sila Santiago and the apostles, ay bigla niyang iniwan yung mga Gentiles at kinukompel niya. Ibig sabihin, pinipilit niya
na kailangan maging Hudyo sapagkat ang kaligtasan ay sa Hudyo lamang. So, nag-dual personality dito si Apostol Pedro. Kaya, I no wonder kung bakit nag-raise yung integrity ni Apostol Paul, yung integrity niya sa gospel of grace na kanya pong taglay at itinuturo. No? Gaya ng sinabi ko, there is only one gospel. So, but Peter the Apostle creates division, no? Yung si Apostol Pedro nung oras na yun nagki-create na siya ng division. Kaya minabuti ni Apostol Pablo to publicly rebuke Apostol Peter. So siguro hindi po madali para sa kagaya po ni Apostol Pablo yung kanyang desisyon, but public damage deserve a public rebuke. So pag-aralan natin ngayon mga kaibigan yung benefits of rebuke. Ano po ba ang pakinabang ng saway? No? Unang-una, ang pakinabang po ng saway, sabi po ng Proverbs 25 verse 12, rebuke of a wise is a gift. Isa pong regalo ang saway para po sa mga matatalino, no? Rebuke of a wise is a gift. Regalo po yan. Kapag tayo ay sinasaway, meron po sa ating sumasaway o nagko-correct, nagtutuwid sa atin, nagpapaalala, isa po yung regalo para sa atin. Regalo, biyaya ng Diyos na meron pong sumasaway sa atin. Mahirap po kasi yung wala nang sumasaway sa atin. Number 2, rebuke is a love and care from God. Revelation 3:19, no? Sabi ng Panginoon, sinasaway ko at sinusupil ang lahat ng aking iniibig. So kapag tayo po ay sinasaway, tinutuwid, tinuturuan, itinatama, winawasto, yan po ay palatandaan na may nagmamalasakit at may nagmamahal sa ating Diyos. And number 3, rebuke is an oil for my head. Sabi po yan ni King David, sabi po ni Haring David, ang saway daw ay isang langis para sa aking ulo. Anong gustong iparating ni Haring David na yung saway ay langis o oil for my head? Anointing po, no? Napakaganda. Sa Psalm 141 verse 5, binabanggit po ni Haring David na ang langis, no? Ang saway ay langis sa kanyang ulo. Kapag tayo ay sinasaway, nagdudulot sa atin yan ng panibagong pagpapala, panibagong anointing, kasi pag natanggap natin ang saway ng Panginoon, tayo po ay lalong tumataas sa atin pong mga panawagan. So what are the danger of people who doesn't want rebuke? Ano naman yung mga panganib na idudulot kapag tayo po ay hindi nagpapasaway o hindi tayo mapayag na tayo po ay nire-rebuke? What are the danger of people who doesn't want rebuke? Sabi po ng Proverbs o Kawikaan Kabanatang 15 talatang 10, minamasama ng taong naliligaw ng landas kapag itinutuwid siya. Ang taong umaayaw sa mga pagtutuwid ay mamamatay. So parang hindi maganda pakinggan, ano? Yung mga taong umaayaw sa pagtutuwid ay mamamatay. So isa pa, sabi ng Proverbs 27 verse 5 to 6, open rebuke is better than hidden love. Or open rebuke is better than secret love. Mas maganda po yung sinasabi na ikaw ay tinutuwid o tinatama kesa hindi naman tayo itinutuwid. Kaya pala, maging si Apostol Pablo, binilinan niya po si Timoteo na kanya pong disciple. Sabi niya sa 1 Timothy chapter 5 verse 20, those who are sinning, rebuke in the presence of all, that the rest also may fear, para magkaroon din ng takot yung iba na gumawa ng kamalian into the public, no? Especially kapag ang atin pong minamali ay yung katuruan ng grasya ng Panginoon. And I no wonder kung bakit mayroong 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang sabi po dito hanggang 17, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Ito pala ay isang paghahanda sa atin para ang mga lingkod, ang mga manggagawa ng Panginoon
may be thoroughly equipped for every good work. So, salamat po sa Panginoon kapag meron pong nagtutuwid sa atin. Kapag merong mga nagpapaalala sa atin, huwag tayong nagagalit, no? Huwag tayong nalulungkot dahil ang paalala, sabi nga ng matatanda, ay gamot sa mga nakalilimot. The benefits of rebuke, again, rebuke of a wise is a gift. Number 2, rebuke is a love and care from God. Number 3, rebuke is an oil for my head. So, hindi madali yung pinagdaanan ni Haring David nang siya po ay ma-rebuke sa kanyang maling ginagawa. Pero nang ito po ay kanyang tinanggap, nang may pagpapakumbaba, ang Diyos mismo ang nag-angat sa kanya mula sa kanyang pagkakalugmok sa karumihan. Purihin ng Diyos sapagkat ang Diyos ay Diyos ng muling pagkakataon. God is a God of chance. Kaya sa bawat pagkakataon na meron pong nagsasaway, nagtutuwid, nagpapaalala sa atin, ipagpasalamat natin na tayo po ay minamalasakitan ng Diyos. Mas nakakalungkot, mas nakatatakot kapag wala nang nagpapaalala sa atin. Kaya muli maraming salamat sa Panginoon. Nawa po ito pong video na ito ay makatulong sa inyo pong mga pag-aaral at maging pagpapala. Especially po dun sa ating kapatid na nag-request na ito po ay mabigyan po natin ng konting inspirasyon at paliwanag. At ito na po yung Galatians chapter 2 verse 14. Nawa maging blessing sa lahat ng mga kapakinig. At inaanyayahan ko po kayo na suportahan niyo pa po yung channel natin upang marami po tayong maabot. At kung hindi ka pa naka-subscribe, mag-subscribe ka na sa channel na ito. Kung ito yung mga video na gusto mo, at i-share mo na rin. Mag-like and share na po tayo. At especially, don't forget to leave your comment. Once again, God bless everyone. Ito pong yung kapatid, Kuya Bong.